Sa lungsod na hindi natutulog, kung saan ang liwanag ng mga gusali ay kasabay ng dilim ng mga eskinita, may isang lalaking sanay masunod ang bawat kagustuhan niya, si Leonardo Alvarado. 58 taong gulang, bilyonaryo, at kinatatakutan sa mundo ng negosyo. Tahimik siyang magsalita, pero kapag nagsalita, sinusunod. Sa likod ng mamahaling suwit at malamig na mga mata, may isang puso na matagal nang nagsara matapos ang isang trahedyang hindi niya kailanman ikinuwento kahit kanino. Sa kabilang dulo ng lungsod, naroon si Rosa, 24 na taong gulang, payat, maputla, at may matang palaging nagbabantay sa paligid. Lumaki siya sa bahay ampunan, tumanda sa lansangan, at natutong mabuhay araw-araw na walang kasiguruhan. Ang tanging dahilan kung bakit siya patuloy na bumabangon tuwing umaga ay ang sanggol na karga niya, si Elena. Si Elena ay wala pang isang taong gulang. Maliit, tahimik, at may ngiting kayang tunawin ang kahit pinakamatigas na puso. Sa kanyang lieg ay may nakasabit na kwintas, manipis na ginto, may munting palawit na hugis dahon, at may ukit na tila may ibig sabihin. Hindi alam ni Rosa kung gaano ito kahalaga, pero simula nang matagpuan niya si Elena sa harap ng simbahan isang gabi ng malakas na ulan, hindi niya ito inalis sa liig ng bata. Para bang iyon na lang ang natitirang koneksyon ni Elena sa pinanggalingan niya. Bago pa tuluyang mag-umpisa ang kwentong ito, kung ikaw ay nakikinig at unti-unting hinihila ng mga buhay na magsasalubong pa lamang, sana isamahan mo kami hanggang sa dulo. I like, I share, at mag-subscribe, hindi dahil hinihiling namin, kundi dahil may mga kwentong mas ramdam kapag may kasama kang nakikinig at nagmamalasakit. Gabi noon nang maganap ang unang pagkikita na magbabago sa lahat. Katatapos lang ni Leonardo dumalo sa isang ingranding pagtitipon sa isang hotel sa Makati. Mga ilaw, mga ngiti, mga kamay na gustong makipagkamay sa kanya. Ngunit paglabas niya sa hotel, tila may biglang humila sa kanya pabalik sa realidad. Amoy ng usok, tunog ng busina, at ang malamig na hangin ng gabi. Habang naglalakad siya patungo sa kanyang sasakyan, may narinig siyang iyak. Mahina, putol-putol, pero may halong pagod at gutom. Napalingon siya, inis sana, hanggang sa makita niya si Rosa, nakaupo sa bangketa, yakap si Elena. Hindi niya sana papansinin. Ilang beses na niyang nakita ang ganitong eksena. Ngunit may kung anong pumigil sa kanyang mga paa. Ang kwintas. Sa liwanag ng poste, kumislap ang ginto sa liig ng sanggol. At sa isang iglap, parang may tumama sa dibdib ni Leonardo. Hindi maaari at mahina niyang nasambit. Lumapit siya, hindi alintana ang mga matang nakatingin. Nakatingin lang siya sa kwintas, parang multong bumangon mula sa nakaraan. Nasaan mo nakuha yan? Tanong niya, nanginginig ang boses na matagal nang hindi narinig ng kahit sino. Nagulat si Rosa. Agad niyang inipit si Elena sa dibdib niya. Sa kanya po yan, sagot niya. Hindi ko po kinuha. Kasama na niya yan nung iniwan siya. Parang gumuho ang mundo ni Leonardo sa salitang iyon, iniwan. Iniwan, ulit niya. Tumango si Rosa. Sa harap ng simbahan. May sulat po. Pero wala pong pangalan. Lumuhod si Leonardo sa harap nila, isang bagay na hindi niya ginawa sa buong buhay niya para sa kahit sino. Dahan-dahan niyang hinawakan ang palawit ng kwintas, at nang makita niya ang ukit sa likod, tuluyan nang bumigay ang kanyang mga mata. Isang inisyal. Isang ukit na siya mismo ang nagpagawa mahigit 30 taon na ang nakalipas. Hindi ito totoo, bulong niya, habang nangingilid ang luha. Luha na matagal nang natuyo sa kanya. Sir, mahina at nag-aalalang tawag ni Rosa. Ano ng pangalan ng bata? Tanong niya, pilit pinapatatag ang sarili. Elena po. Napapikit si Leonardo. Ang pangalang iyon, ang pangalang isinulat niya sa isang papel sa ospital, bago siya piliting umalis, bago siya sabihang wala na ang sanggol. Sumama ka sa akin, bigla niyang sabi. Nanigas si Rosa. Hindi po kami pwedeng basta sumama. Hindi ko kayo sasaktan, mabilis niyang sagot. Pero kung gusto mong malaman ang katotohanan tungkol sa batang iyan, kailangan mo akong pagkatiwalaan. Tahimik ang paligid. Si Elena ay biglang tumahimik sa mga bisig ni Rosa, parang may nararamdaman. Nakatingin si Rosa kay Leonardo, isang lalaking halatang mayaman, halatang makapangyarihan, at halatang may daladalang bigat na hindi niya kayang ipaliwanag. Dumating ang sasakyan ni Leonardo. Bumukas ang pinto, at ang ilaw mula sa loob ay tila nag-aanyaya sa isang mundong hindi pamilyar kay Rosa,
isang mundong maaaring magligtas o tuluyang umagaw kay Elena. Humigpit ang yakap ni Rosa sa bata. Sa gabing iyon, walang nakakaalam na ang isang simpleng kwintas ay muling bubuhay sa mga lihim, kasalanan at desisyong matagal nang inilibing. At habang unti-unting sumasakay si Rosa sa sasakyan, hindi niya alam na ang buhay nilang tatlo ay nagsisimula pa lamang mabago, at ang katotohanan ay mas masakit kaysa sa kahirapang matagal na niyang kinagisnan. Tahimik ang loob ng sasakyan habang umaandar ito palayo sa hotel. Ang mga ilaw sa labas ay dumadaan na parang mga alaala, mabilis, malabo at puno ng tanong. Si Rosa ay nakaupo sa dulong bahagi ng upuan, mahigpit na yakap si Elena, handang tumalon palabas anumang oras kung may masamang mangyari. Si Leonardo naman ay nakatingin lang sa harapan, arehong kamay nakapatong sa tuhod, parang may kinakausap sa isip na matagal na niyang iniwasan. Walang nagsalita sa loob ng ilang minuto. Hanggang sa si Elena ay bahagyang umiyak, tila nabibigla sa kakaibang paligid. Agad siyang hinaplos ni Rosa sa likod, pabulong na inaawitan. Doon napalingon si Leonardo. Sa unang pagkakataon, hindi kwintas ang tinitigan niya, kundi ang bata mismo. Ang hugis ng mata, ang linya ng ilong, ang paraan ng pag-iyak. Parang may sumuntok sa kanya sa sikmura. Ganyan siya umiyak noon, bigla niyang nasabi, hindi sinasadya. Napatingin si Rosa. Sino po? Napakurap si Leonardo, parang nagising. Wala, sagot niya agad. Pasensya na. Ngunit alam niyang nagsinungaling siya, kahit sa sarili niya. Pagdating nila sa malaking bahay sa isang tahimik na subdivision, halos manginig ang tuhod ni Rosa. Hindi siya sanay sa ganitong lugar. Tahimik. Malinis. Walang nag-aaway, walang humihingi ng barya, walang sirenang biglang sisigaw sa gabi. Pagbukas ng pinto ng bahay, sinalubong sila ng malamig na liwanag at katahimikan. Walang laruan. Walang litrato. Walang bakas ng pamilyang tumira roon, parang isang bahay na itinayo para lang matulog at magtrabaho. Dito muna kayo, sabi ni Leonardo, tinuro ang isang malinis na sofa. May ihahanda akong gatas. Nagulat si Rosa. Hindi na po. Please, mahinang sabi ni Leonardo. Hindi utos. Hindi pakiusap. Parang pagsusumamo. Tahimik na umupo si Rosa. Inihiga niya si Elena sa dibdib niya, patuloy ang mahinang himig ng kanyang boses. Habang nawawala ang tunog ng mga hakbang ni Leonardo papunta sa kusina, unti-unting bumibigat ang isip ni Rosa. Ano ba talaga ang gusto ng lalaking ito? Bakit ganoon na lang ang reaksyon niya sa kwintas? Makalipas ang ilang sandali, bumalik si Leonardo dala ang bote ng gatas. Nanginginig ang kamay niya nang iabot ito. Sanay ka bang mag-alaga ng bata? Tanong ni Rosa, hindi mapigilang itanong. Ngumiti si Leonardo, isang ngiting puno ng pait. Hindi ko nagawa, sagot niya. Pero minsan pinangarap ko. Habang pinapadede ni Rosa si Elena, naupo si Leonardo sa tapat nila. Matagal siyang tumahimik, parang nag-ipon ng lakas. May sasabihin ako, wika niya sa wakas. At hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Tahimik lang si Rosa. Nakikinig. 3 dekada na ang nakalipas, simula niya, may isang babaeng minahal ko. Hindi siya galing sa mundo ko. Ayaw ng pamilya ko sa kanya. Nang nabuntis siya, pinilit siyang itago. At nang manganak siya, sinabi sa akin na namatay ang bata. Nanlaki ang mata ni Rosa. Ibig sabihin po, hindi ko alam, mabilis na singit ni Leonardo. Hindi ko sinasabing anak ko siya. Pero ang kwintas na iyan ako ang nagpagawa niyan. Para sa batang babaeng hindi ko man lang nayakap. Napatingin si Rosa kay Elena. Ang batang payapang umiinom ng gatas, walang kamalay-malay sa bigat ng salitang iyon. Kung hindi po siya inabandona, mahina niyang sabi, hindi po siya mapupunta sa akin. Tumango si Leonardo. At kung hindi mo siya inalagaan, sagot niya, baka wala na siya ngayon. Nagkatitigan sila. Walang galit. Walang sisi. Puro bigat lang. Maaari po ba kaming umalis? Biglang tanong ni Rosa. Kung ang gusto niyo lang po ay sagot na sabi niyo na. Umiling si Leonardo. Hindi pa, sagot niya. Dahil ang kwento niya at ang sa akin nagsisimula pa lang magsalubong. Tumayo siya at naglakad papunta sa isang drawer. Kinuha niya ang isang lumang sobre, dilaw na sa panahon.
Inilapag niya iyon sa mesa. Ang sulat na iniwan kasama niya, sabi ni Rosa, halos pabulong, walang pangalan. Sa akin, sagot ni Leonardo, may pangalan. At kung magkatugma ang dalawang sulat, baka may sagot tayong ayaw nating marinig. Humigpit ang hawak ni Rosa kay Elena. Ang dibdib niya ay puno ng kaba, pero may bahid na rin ang pag-asa. Pag-asang baka ang batang minahal niya na parang sariling dugo ay hindi kailangang lumaki sa mundo ng gutom at lamig. At habang binubuksan ni Leonardo ang sobre, hindi nila alam na ang susunod na mga salitang mababasa ay hindi lang magpapabago sa kinabukasan ni Elena, kundi sisira at bubuo muli sa mga pusong matagal ng sugatan. Dahan-dahang binuksan ni Leonardo ang lumang sobre, para bang natatakot siyang masugatan ng mismong mga salitang laman nito. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Si Rosa ay hindi humihinga ng malalim, para siyang nakabitin sa pagitan ng pagtitiwala at takot. Si Elena naman ay nakatulog na, ang munting dibdib ay marahang umaangat at bumababa, walang kamalay-malay na ang mundo niya ay muling binubuo sa harap ng dalawang taong kapwa hindi handa. Inilabas ni Leonardo ang isang papel, manipis, kupas, pero maingat na tinupi. Binasa niya ito ng tahimik sa simula, saka napapikit. Basahin mo, mahina niyang sabi, iniabot kay Rosa. Nag-atubili si Rosa, pero tinanggap niya. Habang binabasa niya ang sulat, unti-unting nag-iba ang kanyang mukha. Leonardo, mabagal niyang binigkas ang pangalan, kung hawak mo na ang liham na ito, ibig sabihin ay wala na ako. Napatigil siya. Napatingin kay Leonardo. Ito po ang sulat ng ina niya, tanong niya. Tumango si Leonardo, hindi na kayang magsalita. Nagpatuloy si Rosa sa pagbasa, nanginginig ang boses. Hindi ko siya iniwan dahil ayaw ko. Iniwan ko siya dahil wala akong laban sa mundong ginagalawan mo. Kung mabuhay man ang anak natin, sana ihuwag mo siyang hanapin sa galit, kundi sa katotohanang minahal ko kayo pareho. Hindi na napigilan ni Leonardo ang luha. Isang luha, kasunod ang isa pa, hanggang sa tuluyan siyang mapayuko. Si Rosa ay tumahimik, hindi alam kung yayakap o hahayaan siyang magdalamhati. Ito ang unang pagkakataon, mahina niyang sabi, na may umiyak sa harap ko ng ganito. Napangiti si Leonardo sa gitna ng luha. Ito ang unang pagkakataon, sagot niya, na hindi ko pinigilan. Naglakad si Rosa papunta sa bag na dala niya. Mula roon, kinuha niya ang maliit na papel na matagal na niyang iniingatan, ang sulat na kasama ni Elena noong gabi ng ulan. May ganito rin po ako, sabi niya. Nang mabasa ni Leonardo ang sulat, para siyang tinamaan ng kidlat. Parehong sulat kamay. Parehong mga salita. Parehong sakit. Hindi na nila kailangang magsalita. Tahimik ang bahay, pero parang sumisigaw ang mga pader sa bigat ng katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang mangyayari, mahina at matapat na sabi ni Rosa. Pero alam ko po hindi ko kayang basta ibigay si Elena. Tumango si Leonardo. At hindi ko siya kayang kunin, sagot niya. Hindi mula sayo. Lumipas ang mga araw na puno ng katahimikan at pag-iingat. Nanatili si Rosa at si Elena sa bahay, hindi bilang mga bisita, kundi bilang mga taong hindi pa alam kung saan sila lulugar. Pinaghanda sila ng hiwalay na kwarto. May kuna si Elena, unang beses niyang natulog sa higaan na hindi karton o bangketa. Sa bawat umaga, tahimik na pinapanood ni Leonardo si Elena. Hindi siya humahawak. Hindi siya humahalik. Parang natatakot siyang masira ang isang bagay na matagal niyang inakala na nawala. Pwede niyo po siyang buhatin, minsang sabi ni Rosa. Umiling si Leonardo. Kapag ginawa ko yan, sagot niya, baka hindi ko na kayaning bumitaw. Ngunit isang gabi, nagising si Leonardo sa iyak ni Elena. Walang yaya. Walang katulong. Si Rosa ay nilalagnat sa kabilang kwarto. Lumapit siya sa kuna. Nanginginig ang kamay niya habang binubuhat ang bata. At sa sandaling iyon, nang tumigil ang iyak at ipatong ni Elena ang kanyang ulo sa dibdib niya, parang may gumuhong pader sa loob ng kanyang puso. Pasensya ka na, pabulong niyang sabi. Huli na akong dumating. Sa labas ng silid, si Rosa ay nakasilip, may luha sa mata, hindi sa sakit, kundi sa tanong na unti-unting bumibigat, hanggang kailan niya kayang panindigan na sa kanya si Elena. Kung malinaw nang may isang lalaking handang ibigay ang buong mundo para sa batang iyon. At habang yakap ni Leonardo si Elena, hindi niya alam na ang tunay na laban ay hindi sa pera o sa kapangyarihan,
kundi sa kung sino ang tunay na may karapatang magmahal at manatili. Lumipas ang mga araw na tila mabagal, bawat segundo ay may dalang bigat na hindi binibigkas. Sa loob ng bahay, may tatlong buhay na patuloy na nag-iingat sa isa't isa. Walang malinaw na linya kung sino ang dapat manguna, kung sino ang dapat umatras. Si Rosa ay gumigising ng maaga, sanay sa responsibilidad. Kahit may kasambahay na handang tumulong, siya pa rin ang nagpapaligo kay Elena, nagpapakain at nagpapatahan sa bawat pag-iyak. Para sa kanya, ito ang normal, ang mag-alaga ng walang kasiguruhan sa bukas. Si Leonardo naman ay unti-unting natutong manatili. Hindi na siya umaalis agad papuntang opisina. May mga umagang nakaupo lang siya sa lamesa, hawak ang tasa ng kape, pinagmamasdan si Elena na natutong gumapang sa sahig. May ngiti sa kanyang labi, pero may takot sa mga mata, takot na baka sa isang iglap, mawala na naman ang lahat. Isang hapon, habang natutulog si Elena sa duyan, naupo si Leonardo sa tabi ni Rosa sa veranda. May itatanong ako, sabi niya, diretso ngunit mahinahon. Tumango si Rosa. Kung hindi mo siya natagpuan, tanong niya, ano ang mangyayari sa'yo? Napangiti si Rosa, mapait. Matagal na po akong walang plano, sagot niya. Buhay lang. Hanggang kaya. At ngayon, tanong ni Leonardo. Tumingin si Rosa kay Elena. Ngayon may dahilan. Tumahimik si Leonardo. Ang sagot na iyon ay parang salamin, ipinakita sa kanya ang lahat ng mga taong iniwan niya sa buhay dahil mas pinili niya ang kontrol kaysa sa damdamin. May papeles na akong inaayos, bigla niyang sabi. Nanigas si Rosa. Papeles po para saan? Para sa pagkilala sa kanya, sagot niya. Para kung sakaling. Wag po, mabilis na putol ni Rosa. Wag po niyong ipagpalagay na handa akong mawala siya. Hindi nagalit si Leonardo. Sa halip tumango siya. Hindi ko siya kukunin, sabi niya. Pero ayokong lumaki siyang walang katotohanan. Huminga ng malalim si Rosa. At paano po ako, tanong niya. Saan po ako lulugar sa katotohanan yan? Walang agad na sagot si Leonardo. Dahil iyon ang tanong na matagal na rin niyang iniiwasan. Isang gabi may dumating na bisita. Isang babae, elegante, tuwid ang tindig at may matang malamig ngunit mapagmasid. Si Maribel, ang nakatatandang kapatid ni Leonardo. Siya ang nagpatakbo ng pamilya habang abala ang kapatid sa negosyo. Narinig ko ang tungkol sa bata, diretsong sabi ni Maribel, hindi man lang naupo. At sa babae. Si Rosa ay nakatayo sa likod ni Leonardo, yakap si Elena. Hindi niya alam kung bakit, pero ramdam niya ang bantang dala ng presensya ni Maribel. Hindi ka dapat basta magpasok ng estranghero dito, pagpapatuloy ni Maribel. Lalo na kung may implikasyon sa pangalan ng pamilya. Tumindig si Leonardo. Hindi sila estranghero, mariin niyang sagot. At hindi mo sila husgahan. Napangiti si Maribel, ngunit walang init. May DNA test na ba? Tanong niya. Napalingon si Rosa kay Leonardo, ang dibdib ay kumikirot sa kaba. Hindi kailangan, sagot ni Leonardo. Kailangan, mariing sabi ni Maribel. Kung hindi, ako ang magpapagawa. Tahimik ang silid. Ang mga mata ni Rosa ay puno ng takot, hindi para sa sarili niya, kundi para kay Elena. Kung kailangan ng test para patunayan na karapat-dapat siyang mahalin, biglang sabi ni Rosa, hindi po ba mali na agad ang mundong ibibigay niyo sa kanya? Natigilan si Maribel. Hindi niya inasahan ang tapang na iyon. Hindi kita kalaban, malamig niyang sagot. Pero hindi rin kita kakampi. Umalis si Maribel na may dalang babala sa hangin. Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Rosa. Pinagmamasdan niya si Elena, ang batang minsang iniwan sa ulan, ngayon ay nasa gitna ng digmaan ng katotohanan at karapatan. At sa dilim ng silid, isang tanong ang paulit-ulit na bumabagabag sa kanya, kung darating ang araw na kailangan niyang mamili, kaya ba niyang ipaglaban si Elena, kahit laban sa isang bilyonaryong handang ibigay ang lahat, maliban sa bitawan ang dugo niya? Kinabukasan, maagang nagising si Rosa. Hindi dahil sa iyak ni Elena, kundi dahil sa bigat ng dibdib na parang may nakapatong na bato. Tahimik ang bahay, pero ang isip niya'y maingay. Ang mga salitang binitawan ni Maribel ay paulit-ulit na bumabalik, DNA test, pangalan ng pamilya, karapatan. Habang pinapalitan niya ang lampin ni Elena, napansin niya ang kwintas. Kuminang ito sa unang sikat ng araw na pumasok sa bintana.
Dahan-dahan niya itong hinawakan, parang unang beses ulit niyang nakita. Ikaw pala ang dahilan kung bakit ganito, bulong niya. Ikaw ang tulay at ikaw rin ang bangin. Lumabas siya ng kwarto at nadatnan si Leonardo sa kusina. Hindi na nakasuit, nakaplay na damit lang. May hawak na tasa ng kape, pero halatang matagal na itong malamig. Hindi ka natulog, sabi ni Rosa, hindi tanong kundi obserbasyon. Hindi ko kaya, sagot ni Leonardo. Kapag pinikit ko ang mata ko, bumabalik lahat. Umupo si Rosa sa tapat niya. Sir Leonardo, mahinahon niyang simula, kung magpapad na test po anong mangyayari pagkatapos. Huminga ng malalim si Leonardo. Kung mapatunayan, sagot niya, lalabas ang katotohanan. At kapag lumabas ang katotohanan, hindi ko na kayang magkunwari. Pero kaya niyo po bang panindigan, tanong ni Rosa. Hindi lang po bilang ama kundi bilang taong may kapangyarihang kayang bumura ng buhay ng iba. Napatingin si Leonardo sa kanya, diretsyo. Hindi kita buburahin, mariin niyang sabi. Hindi ko magagawa yon. Pero gagawin po ng mundo, sagot ni Rosa. At hindi niyo po kontrolado ang mundo. Tahimik silang dalawa. Si Elena ay biglang umiti sa kandungan ni Rosa, parang walang alam sa bigat ng usapan. Napangiti rin si Leonardo, pero saglit lang. Isang linggo ang lumipas na may tensyon sa bawat sulok ng bahay. Dumating ang doktor para sa CT test. Tahimik ang proseso, walang drama, walang sigawan. Pero sa loob ni Rosa, parang maihinahatak palayo sa kanya ang sanggol sa bawat segundo. Sandali lang po, bulong niya kay Elena bago kinuha ang sample. Huwag kang matakot. Hindi siya natakot. Siya ang natatakot. Pag-alis ng doktor, bumagsak si Rosa sa upuan. Doon niya naramdaman ang pagod, hindi sa katawan kundi sa puso. Lumapit si Leonardo. Hindi siya nagsalita. Umupo lang siya sa tabi ni Rosa. Kung dumating ang araw na kailangan kong pumili, mahina niyang sabi, pipiliin ko ang tama. Napangiti si Rosa, pero mailuha. Ang problema po, sir, sagot niya, iba-iba ang anyo ng tama depende kung sino ang maihawak ng kapangyarihan. Makalipas ang 2 linggo, dumating ang resulta. Nasa sala silang tatlo, si Leonardo, si Rosa, at si Maribel na muling bumisita, mas maayos ang postura, mas malamig ang tingin. Parang handa na siya sa anumang lalabas sa papel. Binuksan ni Leonardo ang sobre. Tahimik. Mabigat. Parang huminto ang oras. Tumingin siya kay Rosa bago magsalita. Ako ang ama, wika niya, diretsyo, walang paligoy. Parang may nahulog sa loob ni Rosa. Hindi siya umiyak agad. Hindi rin siya nagsalita. Parang may parte ng puso niyang matagal nang naghahanda sa sagot na iyon, pero umaasang mali. Congratulations, malamig na sabi ni Maribel. Ngayon, kailangan nating ayusin ang susunod na hakbang. Walang tayo, mariing sagot ni Leonardo. May ako. At may sila. Tumawa si Maribel, maikli. Hindi ka pwedeng maging emosyonal dito, sabi niya. May reputasyon. May ari-ari yan. May mana. Tumayo si Rosa, nanginginig pero matatag. At may bata, sabi niya. Na hindi humiling ng alinman sa mga iyan. Nagkatinginan sila ni Leonardo. Sa sandaling iyon, walang bilyonaryo, walang mahirap, may 2 taong parehong nagmamahal sa iisang bata, pero magkaibang mundo ang kayang ibigay. At ikaw, tanong ni Maribel kay Rosa. Ano ang papel mo ngayon? Huminga ng malalim si Rosa. Ako po ang nagpalaki sa kanya noong walang gustong umamin, sagot niya. Ako po ang nandyan noong gutom siya, noong nilalagnat siya, noong walang kwintas, pangalan, o ama na umaalalay. Tahimik ang silid. Lumapit si Leonardo kay Elena at dahan-dahan itong binuhat. Hindi na nanginginig ang kamay niya ngayon. May bigat pa rin, pero may desisyon na. Hinding-hindi ko siya kukunin sa'yo, sabi niya kay Rosa. Pero hinding-hindi ko rin hahayaang mawala ako sa kanya. At sa pagitan ng mga salitang iyon, unti-unting nabuo ang isang kasunduang hindi nakasulat, isang kasunduang mas mahirap panindigan kaysa sa anumang kontrata ng negosyo. Ngunit sa labas ng bahay, may mundong hindi kayang patahimikin ng mga pangakong binibigkas sa loob. At si Rosa, habang pinagmamasdan si Leonardo na buhat ang batang minahal niyang parang sariling dugo, ay unti-unting napagtanto, ang tunay na laban ay nagsisimula pa lamang. Mula noong araw na iyon, nagbago ang himig ng bahay.
Hindi na ito basta tahimik, may tensyon sa bawat paghinga, may tanong sa bawat sulyap. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa pag-iingat. Parang bawat kilos ay maaaring makasugat, bawat salita ay maaaring maging simula ng pamamaalam. Si Leonardo ay nagsimulang pumasok muli sa opisina, ngunit hindi na tulad ng dati. Maaga siyang umuuwi. May mga gabing hindi na niya binubuksan ang laptop, sa halip, nakaupo siya sa sahig, pinapanood si Elena na gumagapang, natutumba, tumatawa. May mga sandaling inaabot niya ang kamay niya, at hinahayaan niyang hawakan iyon ng bata. Si Rosa naman ay patuloy na nag-aalaga, pero may bagong takot sa puso niya. Hindi na takot sa gutom o sa ulan o sa gabi. Takot na baka isang araw, sabihin sa kanya na sapat na nagampanan na niya ang papel niya, at oras na para umurong. Isang hapon, dumating ang sulat. Hindi galing sa korte. Hindi galing sa abogado. Galing ito sa isang foundation, ang Alvarado Children's Trust. May plano ka na naman, tahimik na sabi ni Rosa nang ipakita ni Leonardo ang liham. Hindi, sagot niya. Plano nila. Pinatawag si Leonardo sa isang pulong. Mga taong sanay magdesisyon para sa kapakanan ng mga batang hindi nila kilala. Mga taong sanay timbangin ang best interest ayon sa papel, hindi sa puso. Gusto nilang ilagay si Elena sa ilalim ng legal guardianship ng pamilya, paliwanag ni Leonardo. Para raw sa stability. Stability, ulit ni Rosa, mapait. At saan po ako sa stability na yan? Tahimik si Leonardo. Hindi dahil wala siyang sagot, kundi dahil alam niyang kahit anong sabihin niya, hindi sapat. Kinagabihan, nag-impact si Rosa. Hindi dahil pinaalis siya. Hindi dahil may nagsabi. Kundi dahil ayaw niyang hintayin ang araw na kusang mawala sa kanya ang karapatang umalis ng may dignidad. Anong ginagawa mo? Tanong ni Leonardo nang makita ang kalahating bukas na bag. Ang ginagawa ko po noon pa man, sagot ni Rosa, kalmado pero basag ang boses. Ang maghanda. Lumapit si Leonardo. Hindi kita pinalalayas, mariin niyang sabi. Pero may mga desisyong hindi po ikaw ang gagawa, sagot ni Rosa. At ayokong dumating sa puntong ipaparamdam sa akin na wala na akong puwang. Tahimik ang silid. Si Elena ay natutulog sa kama, walang kaalam-alam na ang mundo niya ay muli na namang nagbabago. Kung aalis ka, mahina at halos pabulong na sabi ni Leonardo, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Kung manatili ako, sagot ni Rosa, hindi ko rin mapapatawad ang sarili ko. Nagkatinginan sila, walang galit, walang sisihan. Dalawang taong parehong nasasaktan dahil pareho nilang minamahal ang isang batang hindi nila kailanman inakalang magiging sentro ng kanilang buhay. Kinuha ni Rosa ang kwintas mula sa liig ni Elena. Dahan-dahan, maingat. Inilapag niya ito sa palad ni Leonardo. Sa inyo po yan, sabi niya. Simbolo po ng pinanggalingan niya. Isinara ni Leonardo ang kanyang kamay sa kwintas, parang hawak ang isang bagay na matagal niyang hinanap, pero hindi sigurado kung karapat-dapat pa. At ito naman, sabi ni Rosa, hinaplos ang noo ni Elena, ang sa akin. May pumatak na luha sa pisngi ni Elena, galing kay Rosa. Hindi ko alam kung hanggang kailan, patuloy niya, pero alam kong minahal ko siya ng buo, kahit sandali lang. Biglang umiyak si Elena, parang may naramdaman. Napahinto si Rosa. Napahinto rin si Leonardo. Sa iyak na iyon, parang may sumigaw sa kanilang dalawa, huwag. At sa sandaling iyon, bago pa tuluyang maisara ang bag, may kumatok sa pinto. Malakas. Mabilis. Walang paanyaya. Nagkatinginan sila. Hindi pa tapos ang laban. Tumayo si Leonardo, mabigat ang bawat hakbang papunta sa pinto. Si Rosa ay nanatili sa tabi ng kama ni Elena, ang bag ay nakabukas pa rin, parang patunay na handa na siyang umalis anumang sandali. Pagbukas ng pinto, bumungad ang isang lalaking nakabarong, ay hawak na folder, at may mukha ng taong sanay maghatid ng balitang hindi kayang patamisi ng kahit anong ngiti. Magandang gabi po, sabi ng lalaki. Ako po si Atty. Valdez. Hindi na kinailangang magpakilala pa. Alam na ni Leonardo kung bakit siya naroon. Hindi pa ako pumapayag sa anumang hakbang, malamig na sabi ni Leonardo. Hindi po ito pahintulot ang kailangan, sagot ni Atty. Valdez, mahinahon pero matatag. Ito po ay paunang abiso. Lumapit si Rosa, dala si Elena na umiiyak pa rin.
Abiso po tungkol saan, tanong niya, pilit pinapatatag ang boses. May petisyon pong ihahain, sagot ng abogado, para sa pansamantalang kustodya ng bata. Parang gumuho ang sahig sa ilalim ni Rosa. Sino ang naghain? Tanong ni Leonardo, bagamat alam na niya ang sagot. Ang Alvarado Family Council, sagot ni Atty. Valdez. Sa panguna po ni Maribel Alvarado. Napapikit si Leonardo, mariing pinisil ang sentido. Hindi niya pwedeng gawin yan, sabi niya. Legal po, sagot ng abogado. At mabilis. Napaupo si Rosa sa sofa, mahigpit ang yakap kay Elena. Pansamantala lang po ba, halos pakiusap niyang tanong. Opo, sagot ni Atty. Valdez. Habang inaayos ang mas permanenteng kasunduan. Nawala po ako, mahina niyang sabi. Hindi na sumagot ang abogado. Hindi na niya kailangan. Hindi siya kukunin ngayong gabi, biglang sabi ni Leonardo, mariin. Hindi ako papayag. Tumango si Atty. Valdez. Hindi pa po, sagot niya. Pero kailangan pong maging handa. Umalis ang abogado, iniwan ang bigat ng balita sa pagitan ng tatlong buhay na magkakaugnay na ngayon ng batas, dugo at pagmamahal. Nang maisara ang pinto, napaupo si Leonardo sa sahig, parang biglang napagod ang buong katawan. Pasensya na, mahina niyang sabi kay Rosa. Kasalanan ko to. Umiling si Rosa. Hindi po, sagot niya. Alam ko naman po na darating to. Tahimik silang dalawa habang pinapakalma si Elena. Ang iyak ng bata ay unti-unting humupa, pero ang kaba sa dibdib ni Rosa ay lalo lang lumalim. May isa pa po akong sasabihin, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Kung dumating ang araw na kailangan kong ipaglaban siya sa korte. Tumingin si Leonardo sa kanya. Gagawin ko pagtatapos niya. Kahit wala akong pera. Kahit wala akong pangalan. Tumango si Leonardo, mailuha sa mata. At hindi ka mag-iisa, sagot niya. Sa pagkakataong ito, pipiliin ko. Ngunit sa labas ng bahay, sa katahimikan ng gabi, may mga papel ng nilalagdaan, may mga desisyong ginagawa, at may mga puwersang hindi kayang pigilan ang dalawang pusong handang masaktan para sa isang batang natutulog na ngayon sa kandungan ng isang babaeng handang ibigay ang lahat, kahit ang karapatang manatili. At habang humihigpit ang yakap ni Rosa kay Elena, isang tanong ang bumabalot sa gabi, sa mundong pinamumunuan ng batas at yaman, sapat ba ang pagmamahal para manatili ang isang ina, kahit hindi siya nagluwal? Dumating ang araw ng pagdinig na parang isang mahabang gabi na walang umaga. Sa loob ng maliit ngunit malamig na courtroom, magkatabi sina Rosa at Leonardo. Walang hawakan ng kamay. Walang bulungan. Tanging presensya lang, parang sinasabi sa mundo na hindi sila magkalaban, kahit pilit silang pinaglalaban. Sa kabilang panig, naroon si Maribel, tuwid ang likod, maayos ang bihis, hawak ang kumpiyansang matagal niyang pinanday. Kasama ang mga abogado, mga dokumento, at mga salitang kayang bumura ng buhay sa isang pirma. Si Elena ay nasa bisig ni Rosa. Tahimik. Mapagmasid. Parang alam niyang may mahalagang desisyong magaganap. Isa-isang nagsalita ang mga abogado. Stability. Resources. Future. Sinalansan ang mga salitang parang walang bigat, pero bawat isa ay may katumbas na sugat sa puso ni Rosa. Nang siya na ang tinawag, tumayo siya nang nanginginig ang tuhod. Hindi po ako perpekto, simula niya. Wala po akong pera. Wala po akong pangalan. Wala po akong maipapangakong marangyang kinabukasan. Huminga siya ng malalim, tinitigan ang hukom. Pero naroon po ako noong walang iba. Naroon po ako noong umiiyak siya sa gutom. Naroon po ako noong wala pa siyang apelyido, wala pang ama, wala pang mundong naghihintay. Napatingin siya kay Elena at bahagyang umiti. Hindi ko po sinasabing sa akin lang siya. Ang hinihiling ko lang po, huwag niyong burahin ang taong una niyang nakilala bilang tahanan. Tahimik ang silid. Tumayo si Leonardo. Kung may kasalanan man dito, sabi niya, ako yon. Ako ang nawala. Ako ang huli. At kung may dapat mawala ng karapatan, ako ang unang handang umatras. Napalingon si Maribel, gulat. Pero hindi ko hahayaang gamitin ang pagkakamali ko, pagpapatuloy ni Leonardo, para kunin ang batang minahal ng buo ng isang taong walang ibang hangad kundi ang kaligtasan niya. Mahabang katahimikan ang sumunod.
Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita ang hukom. Ang bata ay may karapatang makilala ang kanyang ama, wika niya. Ngunit ang pagiging magulang ay hindi nasusukat sa dugo lamang. Humigpit ang yakap ni Rosa kay Elena. Ang kustodiya, pagpapatuloy ng hukom, ay mananatili kay Rosa. Sa kondisyon na mananatiling bahagi ng buhay ng bata si Leonardo. Parang may bumagsak na bigat mula sa dibdib ni Rosa. Hindi siya umiyak agad. Hindi rin siya ngumiti. Parang kailangan munang pumasok sa kanya ang mga salitang iyon bago niya tuluyang maramdaman. Si Leonardo ay napaupo, napapikit, hindi sa sakit, kundi sa pasasalamat. Sa labas ng courtroom, walang yakapan, walang selebrasyon. Tahimik lang silang tatlo. Si Elena ay tumawa, parang walang nangyari. Lumuhod si Leonardo sa harap ni Rosa. Salamat, sabi niya. Hindi sa pagpanalo, kundi sa hindi mo ako itinaboy. Hinawakan ni Rosa ang balikat niya. Salamat din, sagot niya. Sa pagpili. Habang naglalakad sila palabas, kumislap ang kwintas sa liig ni Elena. Hindi na ito simbolo ng pagkawala, kundi ng pag-uwi. At sa mundo na madalas mas pinapaboran ang yaman kaysa sa puso, may isang batang lumaking buo, hindi dahil perpekto ang mga taong nagmahal sa kanya, kundi dahil pinili nilang manatili. Doon nagwakas ang kwento, hindi sa katahimikan, kundi sa pag-asang may mga bagay pa ring hindi kayang bilhin kahit ng isang bilyonaryo.